Praise the Lord. Sa aklat ng taga-unang Kronika, chapter 11 hanggang chapter 16. Purihin ang Panginoon. Nang magkagayoy ang buong Israel ay nagpipisan kay David sa Hebron na nagsasabi, "Narito kami ay iyong buto at iyong laman." Na mga panahong nakaraan sa makapitbagay nang si Saul ay hari, ikaw ang pumapatnubay at nagpapasok sa Israel, at sinabi sa iyo ng Panginoon mong Diyos, iyong alagaan ng aking bayang Israel, at ikaw ay maging pangulo ng aking bayang Israel. Sa gayoy lahat ng mga matatanda sa Israel ay nagsiparoon sa hari sa Hebron, at si David ay nakipagtipan sa kanila sa Hebron sa harap ng Panginoon, at kanilang pinahiran ng langis si David na hari sa Israel ayon sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Samuel. At si David at ang buong Israel ay naparoon sa Jerusalem na siyang Jebus, at ang mga Jebuseyon na mga taga roon sa lupain ay nangandoon. At sinabi ng mga taga-Jebus kay David, ikaw ay hindi makapapasok rito. Gayon may sinakop ni David ang katibayan ng Sion na siyang bayan ni David. At sinabi ni David, sino mang sumakit sa mga Jebuseo na una ay magiging pinuno at kapitan, at si Joab na anak ni Sarbia ay sumampang una at naging pinuno. At si David ay tumahan sa katibayan kahit kanyang tinawag na bayan ni David. At kanyang itinayo ang bayan sa palibot mula sa Melo hanggang sa palibot, at hinusay ni Joab ang nalabi sa bayan. At si David ay dumakila ng dumakila sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay sumakanya. Ang mga ito ang mga pinuno ng mga makapangyarihang lalaki na nasa kay David, na napakilala na malakas na kasama niya sa kanyang kaharian, na kasama ng buong Israel upang gawin siyang hari ayon sa salita ng Panginoon tungkol sa Israel. At ito ang bilang ng mga makapangyarihang lalaki na nasa kamay ni David, si Jasubam na anak ng isang Hatsmonita na pinuno ng 30. Siya ang nagtaas ng kanyang sibat laban sa 300, at pinatay niya sila ng paminsan. At pagkatapos niya ay si Eleazar na anak ni Dudo na Ahuhita na isa sa 3 makapangyarihang lalaki. Siya ay kasama ni David sa Pasdamin, at doon ang mga Pilisteo ay nagpipisan upang bumaka na kinaroonan ng isang putol na lupa na puno ng sibada, at ang bayan ay tumakas sa harap ng mga Pilisteo. At sila'y nagsipagtayo sa gitna na putol na yaon, at ipinagsanggalang at pinatay ang mga Pilisteo, at iniligtas ng Panginoon sila sa pamamagitan ng isang dakilang pagtatagumpay. At binaba sa malaking bato ni David ng 3 sa 30 pinuno sa loob ng yungib na adulam, at ang hukbo ng mga Pilisteo ay humantong sa libis ng Raphaim. At si David nga ay nasa katibayan, at ang pulutong ng mga Pilisteo ay nasa Bethlehem noon. At si David ay nagbuntong hininga at nagsabi, may magbigay sana sa akin ng tubig sa balo ng Bethlehem na mainom, na nasa siping ng pintuang bayan. At ang 3 ay nagsisagasa sa hukbo ng mga Pilisteo, at nagsisigib ng tubig sa balo ng Bethlehem na nasa siping ng pintuang bayan, at kinuha at dinala kay David, ngunit hindi inom ni David yaon, kundi ibinuhos na pinakainuming handog sa Panginoon. At sinabi, huwag itulot sa akin ng aking Diyos na aking gawin ito. Iinumin ko ba ang dugo ng mga lalaking ito na ipinain ng kanilang buhay sa pagkamatay, sapagkat sa pagpapain ng kanilang mga buhay niyang ininom ang mga bagay na ito ay ginawa ng 3 makapangyarihang lalaki. At si Abisai na kapatid ni Joab, siyang pinuno ng 3, sapagkat kanyang itinaas ang kanyang sibat laban sa 300, at pinatay niya siya, at nagkaroon ng pangalan sa 3. Sa 3 siya ay lalong manangal kaysa 2, at ginawang kanilang pinuno ang kawal, gayon may hindi siya umabot sa unang 3.
Si Binayas na anak ni Joiada na anak ng isang matapang na lalaki ng Kabseel na gumawa ng mga makapangyarihang gawa at kaniyang pinatay ng 2 anak ni Ariel na taga Moab. Siya'y bumaba rin naman at pumatay ng isang leon sa gitna ng isang hukay sa panahon ng niebe. At siya'y pumatay ng isang taga-Ehipto na isang lalaking may malaking bulas na 5 siko ang taas at sa kamay ng mga taga-Ehipsyo at may isang sibat na gaya ng panghabi ng panghahabi at binaba niya siya na may isang tungkod at inagaw ang sibat sa kamay ng taga-Ehipto at pinatay niya siya ng kanyang sariling sibat. Ang mga bagay nito ay ginawa ni Binayas na anak ni Joiada at nagkapangalan sa 3 makapangyarihang lalaki. Narito, siya'y lalong marangal kaysa 30, ngunit hindi siya umabot sa unang 3 at inilagay ni David sa kanya na bantay. Ang mga makapangyarihang lalaki naman sa mga buo ni Asael na kapatid ni Joab, si Elkanan na anak ni Dudo na taga Bethlehem, si Samot na Arorita, si Heles na Pelonita, si Ira na anak ni Asis na Tiyota, si Bizer na Anatotita, si Sibikay na Husatita, si Ilay na Aguhita, si Marahay na Nitupotatita, si Ilid na anak ni Baana na Nitupatita, si Itay na anak ni Ribay na tagkagaba. Sa mga anak ni Benjamin, si Binayas na Pirantita, si Huray sa mga batis ng Gaas, si Abil na Arbatotita, si Asmalvet na Barahumita, si Ilyaba na Saalbonita, ang mga anak ni Asim na Disunita, si Jonathan na anak ni Sadji na Hararita, si Ayam na anak ni Sakar na Hararita, si Lipal na anak ni Or, si Per na Machiratita, si Apea na Pelonita, si Hesu na Kabilita, si Nahari na anak ni Isbay, si Joel na kapatid ni Nathan, si Mibsar na anak ni Agray, si Silik na Amonita, ni Naari, ni Borotita na tagadala ng sandata ni Joab na anak ni Sarpia, si Ira na Eritea, si Yarid na Eritrea, si Uriah na Heteo, si Sabad na anak ni Ali, si Adina na anak ni Sisa na Rubinita na pinuno ng mga Rubinita at 30 ang kasama niya, si Hanan na anak ni Maaka at si Josapat na Mititita, si Oseas na Astorotita, si Sama at si Gisel na anak ni Hutam na Arorita, si Jael na anak ni Simri at si Juha na kanyang kapatid na Tisaita, si Etel na Mahabita at si Jerbay at si Jusabias na anak ni Ilnaam at si Itam na Moabita, si Eliel at si Ubid at si Jasel na taga Misubiita. Ang mga ito nga ay nagsiparon kay David sa Siklag, samantalang siya'y nagkukubli pa dahil kay Saul na anak ni Cis, at sila'y nasa mga makapangyarihang lalaki ng kanyang mga katulong sa pakikipaglima. Sila'y nasasakbatan ng mga buso at kanilang ginagamit kapwa ang kanang kamay at kaliwa sa pagpapahilagpos ng mga bato at sa pagpapahilagpos ng mga pana mula sa buso. Sila'y sa mga kapatid ni Saul sa Benjamin. Ang pinuno ay si Ahizir, saka si Joas na anak ni Sima, si Gabatita at si Gisel at si Pilit na anak ni Asmavet at si Biraka at si Jiho na Anototita at si Ismasyas na Gabaonita na makapangyarihang lalaki sa 30 at pinuno ng 30 at si Jeremias at si Jazael at si Johanan at si Josabad na Jidiratita, si Eliusai at si Jerimot at si Bialas at si Simarias at si Sipatias na Haruhita, si Elkana at si Isias
at si Azareel, at si Juzer, at si Basubam sa mga Korita, at si Joela, at si Sibadeyas na mga anak ni Jeroham na taga Jidor. At ang mga Gadita ay nagsisihiwalay at nagsilakip kay David na katibayan sa ilang ang mga makapangyarang lalaki na may tapang na mga lalaking bihasa sa pakikipagdigma na makakahawak ng kalasag at sibat na ang mga mukha nila ay gaya ng mga mukha ng mga leon at sila'y maliliksing gaya ng mga usa sa mga bundok. Si Ezer ang pinuno, si Obadias ang ikalawa, si Eliab ang ikatlo, si Mismana ang ikaapat, si Jeremias ang ikalima, at si Ataya ang ikaanim, at si Hillel ang ikapito. Si Johanan ang ikawalo, si Sabad ang ikasiyam, si Jeremias ang ikasampu, si Matsbani ang ikalabing-isa. Ang mga ito sa mga anak ni Gad ay mga pinunong kawal ng mga hukbo. Ang pinakamaliit ay katimbang ng 100 at ang pinakamalaki ay 1,000. Ang mga ito ang nagsitawid sa Jordan sa unang buwan ng apawan ng lahat niyang mga pangpang at kaniyang pinatakas ang lahat na sa mga libis ang sadakong silanganan at gayon din ang sadakong kanluran. At nagsiparoon ng ilan sa mga anak ni Benjamin at Huda sa katibayan kay David. At si David ay lumabas na sinalulubong sila at sumagot at nagsabi sa kanila, "Kung kayo'y nagsiparitong payapa sa akin upang tulungan ako, ang aking puso ay malalakip sa inyo. Ngunit upang paglililuhan ako sa aking mga kaaway, dangang walang kasama sa aking mga kamay, masdan ng Diyos ng ating magulang at sawayin." Nang magagayoy ang Espiritu ay dumating kay Amasai na siyang pinuno ng 30 at sinabi niya, "Iyo kami, David, at para sa iyo, ikaw ay anak ni Isay. Kapayapaan ang sumainyo at kapayapaan ang sumainyong mga katulong, sapagkat tinutulungan ka ng iyong Diyos." Nang magagay tinanggap ni David sila at ginawa sila mga pinunong kawal ng pulutong. Sa Manases naman ay nagsihiling ang ilan kay David nang siya'y pumarong kasama ng mga Pilisteo laban kay Saul upang bumaka. Ngunit hindi nila tinulungan sila sapagkat pinapagpaalam siya ng mga Panginoon ng mga Pilisteo sa payo na sinasabi, siya'y may hilig sa kanilang Panginoon kay Saul sa pumunuan ng ating mga ulo. Sa pagparoon niya sa Siklag ay nagsihilig sa kanya mula sa Manases si Adnas at si Josabad at si Jediel at si Michael at si Subadat at si Ilyo at si Silithai na mga pinunong kawal ng mga lilibuhin na nasa Manases. At kanilang tinulungan si David laban sa pulutong ng mga magnanakaw, sapagkat silang lahat ay mga makapangyarihang lalaki na may tapang at mga pinunong kawal sa hukbo. Sapagkat araw-araw ay may naparoon kay David upang tumulong sa kanya hanggang sa naging malaking hukbo na gaya ng hukbo ng Diyos. Ay ito ang bilang ng mga ulo nila na mga may sandata na handa sa pakikinigma na nagsiparoon kay David sa Hebron upang ibalik ang kaharian ni Saul sa kanya ayon sa salita ng Panginoon. Ang mga anak ni Juda na nagsisihawak ng kalasag na sibat ay 6,800 na may mga sandata sa pakikipagdigma. Sa mga anak ni Simeon na mga makapangyarihang lalaki na may tapang na handa sa pakikipagdigma, 7,100. Sa anak ni Levi ay 4,600. At si Joaida ang tagapamatnugot sa sambahayan ni Aaron at kasama niya ay 3,700. At si Sadok na isang binatang makapangyarihan na may tapang at sa sambahayan ng kanyang magulang ay 20 at 2 pinunong kawal. At sa mga anak ni Benjamin
na mga kapatid ni Saul, 3,000, sapagkat ang lalakhang bahagi sa kanya ay nagsipag-ingat ng kanilang pakipagkasundo sa sangbahayan ni Saul. At sa mga anak ni Ephraim, 20,800 na ang makapangyarang lalaking may tapang, mga bantog na lalaki sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. At sa kalahating lipi ni Manases ay 18,000 na mga nanaysay sa pamagitan ng pangalan upang magsiparoon at gawing hari si David. At sa mga anak ni Isakar na mga lalaking maalam ng mga panahon upang matalastas kung ano ang narapat gawin ng Israel, ang mga pinuno sa kana ay may 200 at ang lahat nilang kapatid ay nasa kanilang utos. Sa Sabulon niyaon nga, makalabas sa ubo na makalhahanay sa pagbabaka na may saring kasangkapang pandigma ay 50,000 at makapag-ayos sa hanay ng pagbabaka at hindi nag-alinlangan ng loob. At sa Niptali ay 1,000 pinunong kawal at may kasama silang mga may kalasag, asibat na 30,000 at sa mga danita na makapahanay sa pagbabaka ay 28,600 at sa Assyria ang mga makalabas sa ubo na makakahanay sa pagbabaka 40,000 at sa kabilang dako ng Jordan sa mga Rubenita at sa mga Gadita at sa kalahating lipi ni Manases na may sari-saring kasangkapang panimba sa pakipagbaka 120,000. Lahat ng mga ito na nasa lalaking mandidigma na makakahanay sa pagbabaka ay magsiparong may sakdal na puso sa Hebron upang gawing hari si David sa buong Israel, at ang lahat na nangalabis sa Israel ay mag-iisang loob din naman upang gawing hari si David. At sila'y dumungong kasama ni David sa 3 araw na kumain at uminom, sapagkat ipinaghanda sila ng kanilang mga kapatid. Bukod dito ay silang malapit sa kanya sa makagibagay hanggang sa Isakar at Sabulon at Niptali ay magsisipagdala ng tinapay na sa ibabaw ng mga asno at ng mga kamilyo at ng mga mula at ng mga baka, mga pagkaing harina at mga binilyong igos at mga huwig ng pasas at alak at langis at mga baka at mga tupa sa ganas, sapagkat may kagalakan sa Israel. Ang kaban ay dinala sa bahay ni Obed-Edom, chapter 13. At sumangguni si David sa mga pinunong kawal ng mga lilibuhin at mga dadaanin sa bawat tagapatnugon. At sinabi ni David sa buong kapisanan ng Israel, kung inakala ninyong mabuti at kung sa Panginoon nating Diyos ay pasuguan natin sa bawat dako ang ating mga kapatid na nag-iwan sa buong lupay ng Israel, na makasama nila ang mga saserdote at ng mga Levitas sa kanilang mga bayan na may mga nayon, upang sila'y mapapapisan sa atin. At ating dalhin uli ang kaban ng ating Diyos sa atin, sapagkat hindi natin hinahanap ng mga kaarawan ni Saul. At ang buong kapulungan ay nagsabi sa kanang gagawing gayon, sapagkat ang mga bagay ay matuwid sa harap ng mga mata ng buong bayan. Sa gayoy pinisa ni David ang buong Israel mula sa Sihor, sa batis ng Ehipto hanggang sa pasukan ng Hamat, upang dalhin ang kaban ng Diyos mula sa Kiriath Jearim. At si David ay umahon at ang buong Israel sa Baala sa makatuwid bagay sa Kiriath Jearim na nauukol sa Juda, upang ihawon mula roon ang kaban ng Diyos ng Panginoon na upo sa mga kirubin na tinatawag ayon sa pangalan. At kanilang dinala ang kaban ng Diyos na nakasakay sa isang bagong karo at inilabas sa bahay ni Abinadab at pinalakad sa Uza at si Ahiyo ang karo. At si David at ang buong Israel ay tumugtog sa harap ng Diyos ng kanilang buong lakas sa pamamagitan ng mga awit at ng mga alpa at ng mga salteryo at ng mga pandirita at ng mga simbalo at ng mga pakaka.
At nang sila'y dumating sa gikan ng Sidon, ay niunat ni Uza ang kanyang kamay upang hawakan ang kaban sapagkat ang mga baka ay natisod. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Uza at sinaktan niya siya sapagkat kanyang inuot ang kanyang kamay sa kaban at doon namatay siya sa harap ng Diyos. At sumama ang loob ni David sapagkat nagalit ang Panginoon kay Uza at kanyang tinawag ang dakong yaon na Perez Uza hanggang sa araw nito. At si David ay natakot sa Diyos ng araw na iyon na nagsasabi, paanong aking iuwi ang kaban ng Diyos? Sa gayon hindi inilipat ni David ang kaban sa kanya sa bayan ni David, kundi nilinhisan ng daan at dinala sa bahay ni Obed-Edom na Giteo. At ang kaban ng Diyos na iwan sa sambahayan ni Obed-Edom sa kanyang bahay na 3 buwan at pinagpala ng Panginoon ang sambahayan ni Obed-Edom at ang buo niyang tinatangkilik. At si Hiram na hari sa Tiro ay nagsugo ng mga sugo kay David at nagpadala ng mga tagapuno ng sidro at mga mananabas ng bato at mga anluwagi upang ipagtayo siya ng bahay. At nahalata ni David na itinatag siyang hari ng Panginoon sa Israel sapagkat ang kanyang kaharian ay tinaas at mataas dahil sa kanyang bayang Israel. At si David ay kumuha pa ng mga asawa sa Jerusalem at si David ay nagkaanak pa ng mga lalaki at mga babae. At ito ang pangalan ng mga anak niya sa Jerusalem, si Sumua, si Subab, si Nathan at si Salomon, si Abiatar, si Ila at si Elipet, si Elsasam, si Bilyada at si Elipilet. At nang mabalitaan ng mga Pilisteo na si David ay pinahiran ng langis na maging hari sa buong Israel, ay nagsiahon ang lahat ng Pilisteo upang hanapin si David at nabalitaan ni David at nilabas sila. Ang mga Pilisteo nga ay nagsidating at nanganamsam sa libis ng Rapaim. At si David ay sumangguni sa Diyos na nagsasabi, ahon ba ako laban sa Pilisteo? At yubang ibigay sila sa aking kamay? At sinabi ng Panginoon sa kanya, umahon ka, sapagkat aking ibibigay sila sa iyong kamay. Sa gayon nagsiahon sila sa Baal Pirasim, at sinaktan sila ni David doon. At sinabi ni David, nilansag ng Diyos ang aking mga kaaway na gaya ng baha ng tubig. Kaya't kanilang tinawag ang pangalan ng dakong iyaon na Baal Pirasim. At kanilang iniwan doon ang kanilang mga Diyos at nagutos si David at sinunog sa apoy ang mga yaon. Ang nanganamsam pa uli ang mga Pilisteo sa libis. At si David ay sumangguni uli sa Diyos at sinabi ng Diyos sa kanya, huwag ka nga aahong kasunod nila, lisan mo sila at pumaroon ka sa kanila sa tapat na mga puno ng Morales. At mangyari na pagka iyong narinig ang hugong ng lakad sa mga dulo ng mga puno ng Morales na ikaw nga ay lalabas sa pagipagbakas sapagkat ang Diyos ay yumaon sa unahan mo upang saktan ang hukbo ng mga Pilisteo. At ginawa ni David kung ano ang iniutos sa kanilang Diyos at kanilang sinaktan ang hukbo ng mga Pilisteo mula sa Gabaon hanggang sa Geser. At ang kabantugan ni David ay lumaganap sa lahat ng lupain at sinidla ng Panginoon ng takot sa kanya ang lahat ng bansa. Chapter 15, last chapter. At gumawa si David ng mga bahay sa bayan ni David at ipinaghanda niya ng isang dako ang kaban ng Diyos at ipinalagay roon ng isang tolda. Nang paggagay sinabi ni David, walang makapagdadala ng kaban ng Diyos kundi ang mga Libita, sapagkat silang pinili ng Panginoon upang magsipagdala ng kaban ng Diyos at upang mga siwa sa kanila magpakailanman. At pinisan ni David ang buong Israel sa Jerusalem upang ihahaon ng kaban ng Panginoon sa dakong pinaghandaan. At pinisan ni David ang mga anak ni Aaron at ang mga Libita,
sa mga anak ni Kot, si Oriel na pinuno at ang kanyang mga kapatid ay 120. Sa mga anak ni Merari, si Asayas na pinuno at ang kanyang mga kapatid 220. Sa mga anak ni Gerson, si Joel na pinuno at ang kanyang mga kapatid ay 130. Sa mga anak ni Lasaphan, si Simayas na pinuno at ang kanyang mga kapatid 200. Sa mga anak ni Hebron, si Elel na pinuno at ang kanyang mga kapatid ay 80. Sa mga anak ni Uziel, si Abinadab na pinuno at ang kanyang mga kapatid 112. At pinatawag ni David si Sadok at si Abiatar na mga saserdote at ang mga Libita, si Oriel, si Asayas at si Joel, si Simias at si Eliel at si Aminadab. At sinabi sa kanila, kayo ang pinuno ng mga sambayan ng mga magulang ng mga Libita. Magpakabanal kayo at gayon din ang inyong mga kapatid upang inyong mayahon ang kaba ng Panginoon ng Diyos ng Israel hanggang sa dakong aking pinaghandaan. Sapagkat dahil sa hindi ninyo dinala ng una, ang Panginoon nating Diyos ay nagalit sa atin sapagkat hindi natin hinanap siya ayon sa utos. Gayon ang mga saserdote at ang mga Libita ay nagpakabanal upang iahon ang kaba ng Panginoon ng Diyos ng Israel. At pinisan ng mga anak ng Libita ang kaba ng Diyos sa kanilang mga balika at sa pamagitan ng mga pingga niyaon, gaya ng inuutos ni Moises ayon sa salita ng Panginoon. At si David ay nagsalita sa pinuno ng mga Libita na inihalal ang kanilang mga kapatid na mga awit na may mga manunugtog ng tugtugin ng mga salteryo at ng mga alpa at ng mga simbalo upang magsipagtugtog ng malakas at maglakas ng tinig na may kagalakan. Sa gayoy inihalal ng mga Libita si Heman na anak ni Joel at kanyang mga kapatid ay si Asaph na anak ni Berichas at sa mga anak ni Merari na kanilang mga kapatid ay si Ethan na anak ni Hosayas. At kasama nila ang kanilang mga kapatid sa ikalawang hanay, si Zacarias, si Ben, si Jezael, si Marimot at si Gisel, at si Uni, si Eliab at si Binayas, at si Maasiyas at si Matitiyas, at si Ipililo at si Miknias, at si Obed-Edom at si Jifel na mga taga-tanod pinto. Sa gayoy ang mga awit, si Heman at si Asaph at si Ethan ay nangahalal na may mga simbalong tanso upang patunuging malakas. At si Zacarias at si Jezael at si Simiramot at si Gisel at si Uni at si Eliab at si Maasiyas at si Binayas na may mga salteryo na itininugma sa alamot. At si Matitiyas at si Hilihu at si Miknayas at si Obed-Edom at si Jehel at si Asarias na may mga alpa na itinutugma sa siminit upang mag-ayos sa pag-aawit. At si Chinanias na pinuno ng mga Libita na nasa pamamahala sa awitan, siya ang nagtuturo tungkol sa pag-awit sapagkat siya ay bihasa. Glory to God. Maestro pala ito, si Chinanias. At sa Berichas at si Elkana ay mga tagatanod sa kaban. At si Sibanyas at si Josaphat at si Nathaniel at si Amaseyas at si Zacarias at si Binayas at si Eliezer na mga saserdote ay nagsiihip ng mga pakakaksarap ng Diyos, at si Obed-Edom at si Jehayas ay mga taga-tanod sa kaban. Sa gayon si David at ang mga matanda sa Israel at ang mga punong kawal sa mga lilibuhin ay nagsiyon upang iahang may sayahan ang kaba ng tipan ng Panginoon mula sa bahay ni Obed-Edom. At nangyari sapagka tinulungan ng Diyos ang mga Libita na magdala ng kaba ng tipan ng Panginoon
na sila'y naghain ng 7 baka at 7 tupa. At si David ay nababalot ng isang balabal na mainam na kayong lino, at ang lahat ng mga Levita ay nagsipagpasan ng kaban at ang mga awit, at si Chimaniyas na tagapagturo ng awit na kasama ng mga awit, at si David na mayroong isang ipod na lino. Gayon, iniahon ng buong Israel ang kaban ng tipan ng Panginoon na may mga hiyawan at mga tunog ng kornita at ng mga pakaka at ng mga simbalo na tumutunog ng malakas na may mga salteryo at mga alpa. At nangyari samantalang ang kaban ng tipan ng Panginoon ay dumating sa bayan ni David, na si Mikal na anak ni Saul ay tumanaw sa dungawan, at nakita niya ang Haring David na sumasayaw at tumutugtog, at kanyang niwalang kabuluhan siya sa kanyang puso. Praise the Lord, na in love pala si Mikal. Yan, hanggang dito lang muna tayo. Praise the Lord, glory to God. Salamat o Diyos sapagkat minsan mo pang pinagkaloob ang iyong mga salita para aming mabasa at aming mapagbulay-bulayan at maitanim namin sa aming puso, isipan, sa aming paglilingkod sa iyo. Gabayan mo lamang kami. Glory to God. Sa pangalan ni Jesus, amen.